you. Alright? So, ito guys, nakikita natin financial abundance and no opportunities sa pera. So, ito yung maganda para sa inyo. So, imayin nyo na to guys, kasi kahit na gaano ka negative, may lumalabas at lumalabas pa rin na positive sa mga readings. So, yung mga positive, pinapaclaim ko sa inyo, pinapamind ko sa inyo, para doon ma-focus yung attention nyo. And kung saan nakafocus yung attention nyo, yun yung mapupush out sa reading nyo. So, imayin nyo na to guys, mind financial abundance, mind no opportunities sa money. Okay? Para talagang ma-experience nyo siya, mga kapiksi. Hello guys, hello Leo, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is full moon kapalaran para ngayong October to November para sa Leo, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng moon at saka yung energy ng Leo. So ito yung energy ng moon mga kapiksi. Ngayon naman hanapin natin yung energy ng Leo. Ito. So, Leo guys, kayo ay represent ng Queen of Swords sa ating spread. Sa deck na to guys, ang sword suit ang nag-represent ng fire signs. So, combination ng positive and negative energy, general reading lang guys. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Yung new moon, yung full moon ngayong October guys ay sa October 29, and then yung next na full moon naman guys ay sa November 27. So, ang reading na to ay para sa period na yan. And yung pamagat ng ating full moon ngayong buwan is Hunter's Moon mga kapiksi. So, medyo negative ito guys, no? Uunahan ko na kayo. For some of you, may mga balitang matatanggap kayo na hindi masyadong kagandahan. Medyo ikakashock nyo ito. Parang may makakarating sa nyo na hindi magandang balita mga kapiksi. So, sinasabihan kayo na ni universe na mag-prepare, no? Prepare yourself, maging handa, kumalma, maging logical, wag masyadong maging emotional mga kapiksi. Pwedeng may kinalaman ito sa pera kasi for some of you, maaring may naluloko sa inyo pagdating sa pera. Maaring kakilala nyo ito, pwedeng partner nyo or specific person. Parang masisiwalat sa inyo yung ginagawa niya pagdating sa pera. So, parang niloloko ka ng person mo pagdating sa pera. For some of you naman, kahit hindi nyo partner or specific person, pero this may be somebody na talagang close sa'yo, pwedeng kaibigan mo, pwedeng kamag-anak mo rin. Especially kung, let's say, for example, nasa ibang bansa kayo, ganyan. Tapos, nagpapadala kayo ng pera. Parang meron silang ginagawang hindi maganda. Baka meron silang sinasabi sa'yo na, ay, kailangan ng ganito, kailangan ng ganyan. Tapos, kayo naman, nagpapadala ng pera, especially if meron kayong anak. Let's say, for example, naiwan na anak dito sa Pilipinas, sa ibang bansa kayo, parang ginagamit nila yung bata na panggastos niya, kailangan niya ng ganito sa school niya, ganito, ganyan. Pero, pwedeng sa iba na pupunta, hindi talaga sa anak nyo, kundi sa ibang bagay na pupunta yung pera sa sarili niyang, personal niyang gastos or personal niyang luho, ganyan. Or kung ano man, pwedeng bisyo din. Baka kasi may bisyo din itong person na to. Tapos parang yung pinapadala mo sa kanya is tinutustos niya sa mga kapritsyo niya sa buhay mga kapiksi. So, medyo mag-ingat-ingat din. Sometimes kasi syempre kamag-anak natin, especially kadugo, so yung tiwala nandun talaga, di ba? Pero sometimes sila pa yung hindi nating akalain na magta-trader sa atin. So ganun yung nangyayari sa inyo mga kapiksi. Parang mabubulgar sa inyo yung pang-trader sa inyo ng isang tao na malapit sa inyo. And medyo meron siyang kinalaman sa pera. Yung iba naman sa inyo, pwedeng sa workplace, no? Baka malalaman nyo na may nagtatrader sa'yo sa trabaho, binabackstab ka, sinasabihan, pagkaharap mo, parang doble kara. Pagkaharap mo,
ang bait-bait ng pakikitungo sa'yo, pero excuse me, behind your back, kung ano-ano yung sinasabi niya, pinagkakalat niya sa ibang tao. So be careful sa pagkukwento, sa pag-share ng mga information, ganyan, kasi baka parang nire-record, no? Baka nire-record nila yon, baka ginagamit nila pang blackmail sa'yo, ganyan, or something. So medyo mag-ingat, lalo na guys kung yung mga boss nyo ay ibang lahi, lalo na kung, di ba, pag syempre nasa ibang bansa ka, so madalas ibang lahi, di ba? So mag-ingat kayo, be very very careful mga kapiksi, and kailangan nyong mag-ipon, sabi ko nga, mag-ipon ng lakas ng loob. So yeah, pero maganda naman sa bukod doon, yun yung negative, pero maganda naman yung kalagayan nyo pagdating sa kaperahan. So ibig sabihin maganda naman yung financial status nyo, although parang nababalanse siya nung problema nyo dun sa buhay. Yung mga problema nyo sa buhay, parang hindi nyo siya masyadong nakikita dahil maganda yung inyong kalagayang pinansyal. For some of you, maaring meron pang ibang good opportunities, no, na nag-aantay. Parang merong investment, parang merong bagong investment or bagong paglalaanan ka ng pera. Okay? So pwedeng extra income ito, ganyan. At saka yung iba sa inyo, parang feeling ko may tutulungan kayo na ibang tao. And okay lang yun mga kapiksi. Maganda yun na tumutulong tayo sa ibang tao. Earth sign energy. For some of you, maaaring ito din tutulong sa'yo, no? Kung hindi ikaw yung tutulong, baka ikaw yung matulungan. Lalo na kung may problema ka sa trabaho. Kasi, di ba, sabi ko nga, yung iba sa inyo, parang binabackstab kayo sa workplace nyo. So, merong person na maaaring tumulong sa inyo. Earth sign energy, Capricorn, Taurus, Virgo, mga kapiksi. Parang sa kanya mo sinasabi yung mga problema mo, tapos parang nagbibigay siya ng advice sa'yo. Pero again, guys, sabi ko nga, ingat-ingat, no? Ingat-ingat sa mga pinagkukwentuhan at sa mga kinukwento. Kasi you'll never know, baka mamaya nagagamit pala siya against you. Alright? So, ito guys, nakikita natin financial abundance and no opportunity sa pera. So, ito yung maganda para sa inyo. So, imayin nyo na to guys, kasi kahit nag-gaano ka negative, may lumalabas at lumalabas pa rin na positive sa mga readings. So, yung mga positive, pinapaclaim ko sa inyo, pinapamain ko sa inyo, para doon ma-focus yung attention nyo. And kung saan nakafocus yung attention nyo, yun yung mapupush out sa treating nyo. So, imayin nyo na to guys, mind financial abundance, mind no opportunities sa money, okay? Para talagang ma-experience nyo siya, mga kapiksi. Right. So, tingnan natin, additional mensahe para sa iyo, Leo, gamit itong deck na to. Shuffle ko to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman o masenso at umunlad ng bonggang-bongga, kapiksi? Kung gusto mo yan, mag-avail ka na ng course kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news, may sale tayo until October 31 guys. Sa lahat na mag-avail ng course, may 10% discount kayo. Alright? And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. What you need to release, mga kapiksi, no? What you need to release. You should learn to let go and move on. Release the past, mga kapiksi.
yung mga attachment nyo sa mga negative circumstances, mga negative emotions nyo, yung mga galit, anger, hatred, resentment, grudges, yan. Yung mga stress, worries, anxieties. Yan yung mga unang-unang dapat na nire-release nyo. Para, kasi ano yan guys, negative emotions, any negative emotions, nagsisilbing blocks or balakid sa inyo. Okay? So, you have to learn to let them go and move on, face forward, positive change para talagang hindi na kayo ma-stuck and magkaroon ng magagandang pagbabago sa inyong buhay, mga kapiksi. Alright? Attune to the moon, guys. It is safe to let go and move on. Okay? Again, it is safe to let go and move on. So, i-comment nyo na yan sa baba, mga kapiksi, tapos palagi nyo siyang sabihin on a daily basis. It is safe to let go and move on para talagang maka-let go na kayo, maalis nyo na yung mga toxicity sa buhay nyo, and maka-move on kayo towards positive change, mga magagandang pagbabago sa buhay nyo. Alright? Move forward with as little resistance as possible. Again, yung resistance, guys, blocks yun. And sabi nga dito, move forward with as little resistance as possible. So, paano mawawala yung mga resistance, yung mga blocks? Alisin yung mga negative emotions, no? Pinaka the best way niyan is to convert them into gratitude, guys. Pag palagi kayong thankful, pag palagi kayong grateful, nagpapasalamat sa lahat ng bagay, sa lahat ng tao, sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng nangyayari sa buhay nyo, nako-convert, no? Nako-convert yung mga negative emotions into positive ones. So, nalilesen yung resistance, nalilesen yung blocks, nawawala yung mga balakid, okay? And doon na unti-unting gumagaan yung inyong buhay. Alright? This is not the time to start new projects. So, kung meron kayong mga projects in mind, wag mo nang agad-agad. Pag-isipan mo munang mabuti kasi baka nasa negative vibration pa kayo. So, baka mahirapan kayong makakita ng resulta. Lalo na kung may mga nega-thoughts. Okay? Releasing emotional baggage is recommended right now. Again, emotional baggage, mga kapigsi. Negative emotions. Alright? Release them. Paulit-ulit yung mensahe. Release, let go, move on, mga kapiksi. Say sorry to someone. Kung feeling nyo kayo may atraso sa iba, mag-sorry kayo, guys, no? Kasi kung tayo nagawan din ng kasalanan, gusto din natin makarinig ng sorry sa kanila. So, dapat tayo din, marunong tayo mag-sorry sa mga nagawa natin kasalanan sa ibang tao. And kung sila naman yung nakagawa, kapiksi, wala akong kasalanan, siya yung may kasalanan sa akin. Patawarin nyo sila kahit hindi pa sila nagsasorry. Use the power of your imagination. Imaginein mo na kaharap mo sila and imagine them telling you na I'm sorry. Tapos imagine you telling them na it's okay, pinapatawad na kita. Naks. Okay, ganun lang kasimple, mga kabigsi. Alright? Do energetic work such as meditation or yoga. Yung pag-meditate, mga kapiksi, nakakatulong yan para mag-subside yung momentum of thought. So, nakakatulong yan sa inyong cleansing, mind cleansing, para mawala yung mga negativities nyo. Alright? And then soon, you will see what lies ahead. No? Makikita mo ng mas malinaw yung iyong paligid. Yeah. Kapag hindi ka na masyadong galit, wala nang toxic, wala nang grudges, kalmado na yung isip. So, doon na natin nakikita yung mga magagandang bagay. And kapag na-appreciate na natin yon, doon na nagsisimulang gumaan yung ating pamumuhay, mga kapiksi. Alright? So, small steps. Hindi minamadali, pero pwede. Okay? Alright. So, comment down below, Leo, if naka-resonate kayo dyan. Guys, ito yung ating 2024 kapalaran. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.